Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for August 2026. Naku, bagong buwan na naman. Bagong pagbasa. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. But first, ihanda mo ng mga Libra. Kung meron kang one question, hawakan mo yan. Tapos sa dulo, babasahin po natin yan by using these cards. Okay? So, hintayin nyo po yan. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for this reading. Your energy for the month. Wow! Sun card. Beautiful. Woohoo! Maganda to. So mga mahal kong Libra, before I continue, maraming salamat sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po. Wow! Every time po na nag-reading po ako para sa inyo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Welcome din ha sa mga bagong subscribers. Kamusta kayo? Naway sineshare nyo po yung ating video para po marami pang makapanood nito. Okay? And please, tulungan nyo naman ako. Do not skip your ads. Okay? So, at the background of your reading, meron kang The Hermit card. Uy, Libra, narinig ko dito tapos na yung paghahanap. No? Meron kang mga hinahanap, kinokompleto, binubuo. Meron kang pinopursue. At nakita ko dito na parang, yes, nahanap na. Yes, makukuha na. At hindi ka na malungkot, hindi ka na nalulumbay, hindi ka na, parang hindi ka na naliligaw. Yan. Meron ng direksyon eh. Meron ng pinapatunguhan yung ginagawa mo. Kaya ngayon parang unti-unting nanunumbalik yung pag-asa sa'yo na every questions will be answered. Every roadblock may solusyon. Every hinahanap, madaling makita. Ramdam ko dito yung pagliwanag ng buhay mo. Enlightening, clarifying, diretso, walang pagligaw, walang doubt. Congratulations. Especially here in your core energy, meron kang the Sun card. Naku, this is the happiest card in the whole tarot. Talagang magandang resulta, magandang balita, magandang buhay, paglaya, paglinaw ng paligid. Nakita ko rin dito na parang bata ka ulit. You feel so recharged. You feel so replenished na parang nakalagpas ka sa isang mahirap na parte at ngayon ninanamnam mo yung ligaya nito. Naku, congratulations. A very, very happy month para sa mga Libra dyan. Sun card, clarify natin. Narinig ko dito kung may hinihintay kang sagot sa mga tanong, kaliwanagan sa mga problema, darating yan this month. And you will feel so light, so free. You will feel na parang, uy, kayang-kaya ko lahat ng to. No more worries, no more tears, no more sweat. Okay, congratulations. Sun card, the Six of Cups. Yes, tagumpay laban sa problema. Tagumpay laban sa obstacle. Nakalagpas ka, nakabangon ka, nakadetour ka. This is a positive shift. Yung hinabahaba ng panahon na paglalakad mo at paghahanap mo, natagpuan mo rin yung katiwasayan, yung parang level na, kumbaga parang sa lindol, biglang huminto na, tapos na, kaya nakahinga ka ng maluwag, parang ganon. At the bottom, the Empress card. You are now really trying to build a prosperous and abundant life. Kung ano man yung hinahawakan mo or inaasikaso mo or tinatapos mo, success, mabubuo, flying colors. Talagang sabi mo, yes, yes, nakamit ko din. Hindi ko alam pero parang meron bang gagraduate sa mga anak mo? Parang meron kang happy celebratory feeling na yes, nagawa ko, napagpatapos ko yung anak kong yan, or natapos ko na yung bahay na pinapagawa ko, or natapos na yung mahirap na parte sa isang bagay, kaya ngayon parang umiiyak ka sa saya dahil na-create mo, natapos mo. No? Congratulations. This is something that you need to celebrate. Okay?
Narinig ko rin dito yung security. Parang secured ka na. Walang duda, iyong-iyo ito. Congrats po. So, mga mahal kong Libra, this is the best time. May wish ka ba? May pangarap ka bang matupad ngayon? Especially ngayong bagong buwan na to. I-comment mo na yan, i-wish na natin yan para mapasakamay mo na this August. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Hierophant. Sabi dito, Libra, parang panahon na para lumaya ka sa isang controlling na lugar. Alam mo yun, yung parang feeling mo walang growth dito, nakatali lang ako, kinokontrol ako, walang tiwala sa akin, parang kailangan nakadepende ako sa kanila, kailangan ko munang hintayin yung approval nila bago ako gumalaw, para bagang feeling mo wala kang laya. Kaya sinasabihan ka talaga dito na be free. Kailangan makita mo sa isip mo, maliwanagan ka sa isip mo na kaya ko magagawa ko, makakalagpas ako dito So, narinig ko dito, get out of that box. Get out of the traditional way na nagpa-siil sa'yo for a long time. You need to really parang empower yourself. Chase what is really yours. Sa bottom, na magician, talagang meron kang power to create what you want and get what you want. So bakit ka nagpapakulong sa isang sistema, sa isang organisasyon, o sa isang industriya na pumipigil sa potential mo? You really need to get out, shine. Shine yourself para maabot mo yung talaga, yung para sa'yo. Okay? Clarify natin. The Hierophants being clarified by the Page of Swords. Feeling ko dito, sabi niya, kulang ka lang kasi sa impormasyon. Kaya parang sunod-sunuran ka lang to someone. Na parang sige, kung ano yung sabi mo, yun na yun. Kung ano yung utos mo, yun na yun. Ngayon, parang unti-unting lumiliwanag yung kaalaman mo na parang, ay, bakit ba ganito ginagawa ko? Bakit ganun? Bakit ako sumusunod lang sa uso? Bakit ako sumusunod lang sa sinasabi sa akin? Why not I'm gonna follow what I think is right based on what I know? Based sa kung ano yung pinag-aralan ko. Kung ano yung binutingting ko. Diba? Kailangan ngayon, Libra, you stand up for yourself based sa hawak mong ebidensya. Halimbawa, sa opisina, na-realize mong tama ako Bakit ako kinakahon ni boss? Pero syempre, kapag papalag ka naman, make sure na meron kang bala ha. Hindi yung palag lang ng palag, pero wala ka namang mapanghahawakan, di ba? Kailangan you know what you're saying, you know what you're doing, and you have something to back it up, di ba? To make sure na may patutunguhan yung balak mong gawin. At the bottom, the Three of Cups. Narinig ko dito, kailangan mo ng suporta ng mga taong ito. Na parang, uy, backupan nyo naman ako, tulungan nyo naman ako sa balak kong gawin para madali tayo makalagpas at magawa yung mga balak nating gawin. Kailangan matalino ka ngayon, Libra. Kailangan you know everything before stepping forward para walang atrasan, walang duda, walang pagkalito. Okay? Kaya importante, inaalam ngayon ang buong truth para dire-diretso paglaya, dire-diretso ang pag-andar. Okay? So, mga mahal kong Libra, kumusta ka? Nakakalimutan kong gawin yan sa inyo. Kumusta po kayo? Tanungin kita ngayon, ano yung pinagpapasalamat mo sa buhay mo today na meron ka? No? Ako, I'm very, very thankful for you na nandito ka ngayon, nanonood ka, nagtitiwala ka sa ating reading, and you value our time together. No? So ikaw naman, ano yung mga pinagpapasalamat mo? Okay? In the area of what you need, meron kang the 10 of Wands. Alam mo, sabi dito, kung ano man yung mga responsibilidad mo na kailangan mo ng bitawan, bitawan na. Kasi yan yung harang kung bakit hindi mo makita yung pupuntahan mo. Example, ikaw ay breadwinner for a very, very long time, tapos single ka pa rin hanggang ngayon, and you feel like napakalabo na ng love life ko dahil lahat na lang responsibility sa pamilya ko, inaako ko. 'Di ba? So ngayon na-realize mo, ay, yung mga pinapaaral kong kapatid tapos na. Yung pamilya ko meron ng sariling negosyo. So why not focus
the work on myself. Ipapasa ko na sa pamilya ko yung ibang responsibility. Tapos ako, mag-focus ako sa gusto ko, sa pangarap ko para sa akin. No? So kung ano man yung mga daladalahin mo, ibaba na yan, ipasa na yan, para madali na sa'yo na tumbukin yung para sa'yo. O katulad nga ng sinabi ko, breadwinner na naghahangad na ng love life para makapag-settle down na. So nung pinasa mo na yung responsibility mo sa family mo, sa kapatid mo, sabi mo, ay, may time na ako to date, to go out. Kumbaga, lumilinaw na yung path mo patungo sa gusto mo. Okay? The Ten of Wands, the Four of Pentacles. Yes. Para talaga maging stable ang buhay mo, you have to let go of the burden para makuha mo yung nais mo. Kapag binuksan mo na yung sarili mo sa mga bagong bagay, saka yan papasok. Hierophant. Hierophant is all about you committing yourself sa bagay na gusto mong gawin, sa bagay na gusto mong paghirapan ngayon dahil gusto mo siyang anihin. Halimbawa, yun nga, breadwinner ka, gusto mo na magka-love life. So, committed ka for a serious relationship. Kaya doon ka mag-focus, doon ka magbubukas ng sarili mo. O kaya, pangarap mo ngayon na makapag-focus na sa iyong sariling negosyo para meron ka sarili mong pera, sabi mo. So, your commitment there will give you the boost para maging stable yan for you. Kaya laban, larga, kaya mo yan. Kung talagang nais mo yan, ituloy mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Wands. Sabi dito, Libra, talagang matapang ka na suungin yung alam mong para sa'yo. Meron kang fighting spirit ngayon na hindi mabali-bali. No? Siguro, mapapansin mo yan na parang, ay, bakit parang ang lakas ang loob ko ngayon? Bakit parang ready na ako ngayon? Nato pa rin to. Samantalang last week lang parang ayoko pa, tinatamad pa ako. Pero ngayon sabi mo, panahon na para ipagawa yung garahe, ayusin yung negosyo, lakarin yung papeles. Meron kang malakas sa loob ngayon para gawin. Kasi lumiwanag na eh. Lumiwanag na sa'yo yung purpose. Sabi mo, kaya ko to, ipapanalo ko to, gogora ko to. And here you are. No? Panalo ka sa laban na yan. Very, very good for you. So ano ba itong mga plano mo, Libra? Ano ba itong mga nais mong magawa or maganap na talagang garantiya ang saya at tagumpay? Okay? King of Wands, clarify natin. King of Wands, the Knight of Pentacles. Yes, gumugulong na yung plano. Gumugulong na yung andar mo patungo sa mga bagay na katuparan ng nais mong ito. Example, plano mo ng lakarin yung dokumento para makuha na yung lump sum ni tatay, or plano mo ng ipagawa yung lupa para maging farm, or balak mo ng gawing paupahan yung lumang bahay ninyo. Marami kang plano, pero sabi dito, paunti-unti lang, dahan-dahan lang, para masiguro natin with the King of Pentacles, yung magandang bunga. Ngayon, kailangan sigurista ka, wais ka. No? Kapag may plano, tiyakin na tama yung plano, tama yung andar, dapat realistic, dapat practical, para may magandang gulong, may magandang andar. At lahat ng tanong, kailangan hanapin, kailangan i-research, kailangan buting-tingin, para yung bawat hakbang mo, sigurado kang tama. Sabi nga dito, the happy times are coming. Clear na clear ang panalo mo sa gagawin mong ito. Okay? In your near future, nako, heto ka na naman with the 9 of Swords. Meron kang 9 and 9 here. Sinasabihan ka talaga na, 9 din si Hermit. Sabi niya, release, pakawalan. Pakawalan mo lahat ng takot, kanegahan, at overthinking. Ramdam ko dito yung pressure sa'yo. Kapag nakuha mo na, kapag napasa kamay mo na, ramdam ko yung takot na, ay baka umalpas, ay baka masira ko ito, ay baka pumalya ako, ayokong pumalya, ayokong matalo, ayokong lumaylay ito. Nape-pressure ka. No? Mararamdaman mo yung pressure in the near future about something na nakuha mo at pagtagumpayan mo. Kaya nga sabi dito, kailangan talaga laging nag-aaral, laging ina-upgrade ang skills, ang talent, para patuloy mo siyang mapanghawakan. Okay?
Kaya huwag kang papalunod sa mga takot mo. I-release mo yan. Itaboy mo yan. Lagi kang magtiwala kay God, sa iyong sarili, sa iyong tadhana, at sa iyong magagawa. Lahat ng pagdaraanan mo, kaya mong solusyonan. Ikaw lang minsan talaga yung masyadong aligaga. Okay? Huwag ka nang papadala sa pressure. The fact na nasa iyo yan, nakuha mo, ibig sabihin, para sa iyo talaga yan. Kaya, kayang-kaya mo yan. Do not doubt yourself. Okay? Nine of Swords, the Queen of Cups. Uy, alagaan daw ng may pagmamahal. Kapag mahal mo yan, kapag passionate ka dyan, you know, kaya mo. Magagawa mo. Okay? So, panahon to para mag-enjoy. Naku, sabi dyan, parang masyado ka nabuburo. Ayan, the World card. Sabi dyan, kailangan mong i-close. I-close mo yung mga makalumang kanigahan mo. You really need to believe na kaya ko tong i-accomplish, kaya ko tong ipanalo, kaya ko tong mabuo, kaya ko tong mapagtagumpayan. Kaya kung puro nega, kung puro takot, kung puro catastrophizing, mahihirapan kang kumpletuhin yan. Maramdaman mo yung bagal, yung kayod, di ba? Pero kapag nag-e-enjoy si Libra, you will feel na ang bilis lang pala nito, dumadaan lang sa buhay ko. Hindi mo kailangan lunurin ang sarili mo. Kung kaya mong mag-overthink ng kanigahan, dapat kaya mo rin mag-overthink ng kagandahan. Okay? In the area of your challenge, meron ka the Queen of Wands. Kulang ka sa kumpiyansa or sa lakas ng loob or tiwala sa iyong sarili. Confidence. Naramdaman ko dito, Libra, na marami kang insecurities tungkol sa iyong sarili. Na parang, ay buti pa sila, ako ganito lang ako. Ay buti pa yun, magaling mag-English, ako hindi. Ay buti pa yun, mataas na ang posisyon, nakatapos kasi sa college, sa may isang university na kilala. Ako sa City College lang. So, marami kang insecurity. At lumalabas yan sa tuwing nakikita mo yung mga taong gusto mong maabot yung meron sila. So, ngayon, sabi ng yung spirit guides, palakasin mo ang iyong self-worth. Okay? Dapat pinapahalagahan mo sarili mo. Kung kaya nila, kaya ko din. Kung marunong sila, marunong din ako. Kung magaling siya sa English at ako'y hindi, okay lang yun. Meron akong bala or armas or alas na magaling ako at siya'y hindi. 'Di ba? So, kailangan ibangon mo sarili mo, i-hype mo ang sarili mo. Believe that you can. Believe that you have what it takes to do what you need to do. Okay? The Queen of Wands. Wait, meron kang the Two of Swords. Yes, kailangan palaging babangon. Kailangan palaging magde-decide. Hindi pwedeng, ayoko mag-decide, hindi pa ako marunong. Ay, hindi ko ata kaya yan. Ayoko muna. Nagde-deny ka ng mga bagay dahil lang takot ka. So, if you want to achieve something, if you want to get itong mga bagay na hinahanap mo, kailangan may tiwala ka sa iyong sarili at handa kang mag-decide. Ikaw dapat yung magde-decide para sa buhay mo, hindi ibang tao. Sabi ko nga, kung mawala ka sa control nila, kung mawala ka sa grip nila, kaya ka ganyan, wala kang tiwala sa iyong sarili dahil sunod-sunuran ka lang sa mga taong ito. Panahon na para maging independent ka. Ace of Wands. May idea ka, may plano ka, pero parang gusto mo munang i-consult sa kanila. Sabi mo, sa tingin nyo po, maganda ba to? Sa tingin nyo po, tama ba to? Pag sinabihan ka nilang hindi, mapanghihinaan ka. Kaya sabi dito, kung mawala ka sa impluensya or sa control ng iba at makinig ka sa iyong puso na kung ano man tong bago kong gagawin, I need to embrace this. I need to decide now and trust myself. The fact na naisip mo yan, ibig sabihin, kaya mo yan. Parang ganon. Okay? In your fortune, meron kang the Nine of Cups. Alam mo na, Libra, kapag lumalabas si Nine of Cups, panahon na to for you to make a wish. So ngayon, pikit na. At i-wish mo na yan. Okay? So, nasa fortune mo, talaga namang wish granted. Fortune granted. Dreams assured. Talagang mission accomplished ka. Kung ano man itong hinahanap mo, matatagpuan mo. Kung ano man tong nais mo, ibibigay sa'yo. This is the month of an answered prayer, wish fulfilled, at napakasaya mo. You are sitting in the seat of power dahil nandyan na. No? Payapa ka na, tahimik ka na, sobrang saya mo na dahil nangyari na, natupad na. Kung ano man yung hinihiling mo na yan,
Itong August, napakasaya mo this month. Okay? Nine of Cups. You have the Eight of Cups. Uy. Parang sabi dito, pagkatapos mong iwanan yung isang bagay na alam mong mapaniil, hindi ka na happy doon, hindi na fulfilling doon, yung bagay na gagawin mo ngayon, yun talaga ang magpapaligaya sa iyo na parang, this is where I belong. This is where I'm very, very happy. Hindi ka napapayag na magkasya lang sa kakarampot na ito lang yon. Hanggang dyan lang ba ako? No. I can achieve more. I can get more. Kaya ngayon, nanumbalik yung saya mo sa bagong bagay. Ace of Wands at the bottom ulit. Talagang merong bagong-bagong bagay. Whether opportunity, pintuan, or chance sa buhay mo na sabi mo, naku, hindi ko yan papatagalin. Hindi ko yan sasayangin. I will go for it. At nung ginawa mo, wow, pabor na pabor. Sobrang saya mo dahil yan yung tumupad ng gusto mo. Congratulations. Okay? Maganda, maganda. May movement, may transition, may pag-andar tukol sa isang exciting na grasya. In your divine, meron kang the Queen of Swords. Sabi dito, Libra, dapat daw maging maliwanag sa'yo kung ano yung mga balak mong gawin sa future. Okay? Dapat daw maliwanag sa'yo kung ano yung direksyon na gusto mong puntahan. Halimbawa, next year gusto ko meron na akong bagong trabaho. Or next year, pangarap ko na nasa Japan na ako by now. Mga ganyan. Kailangan decisive ka. Kailangan matibay ang loob mo, napapanindigan mo itong bagay na gusto mo. Panahon na para kumawala ka sa past at maging optimistic ka sa paparating. Panahon na para maging seryoso, walang paligoy-ligoy, walang paiba-iba. Kailangan talaga meron kang seseryosohin ng isang bagay para maganap. Okay? Kung dito naghahanap ka lang, eto, nakita mo na maliwanag na. Sa panindigan yun. Okay? Queen of Swords, the Page of Pentacles. Yes, at the bottom, the Seven of Pentacles. Meron kang mga bagay na hinihintay at ngayon siya mapipisa, ngayon siya magbubunga. At kapag dumating yan, alam mo na parang, yan na yun. Susugod na ako, tatayo na ako, aangkinin ko yan, wala nang makapigil sa akin, diretso na ako doon. Ipa-prioritize mo to. Example, ang hinihintay mo ay visa patungong Korea. Pero meron ka pang mga options sa paligid. Pero nung dumating, nagbunga yung visa sa Korea, sabi mo, yan na yung akin. Diretso na ako dyan. Malinaw na talagang dun ako. So kapag dumating, aralin, buting tingin, i-make sure na everything is planned out well at i-execute mo. Panahon to for you to really get what you want. Kapag gusto mo, gusto mo. Pag ayaw mo, ayaw mo. So stand up for that. Very good for you. Very decisive of you. Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have casket. Someone is going out of your life or the end of a situation. Sabi ko nga, meron ka mga pag-andar, pag-abante, you will make a choice. Lalayas ka sa isang controlling na bagay or tao kasi alam mong kailangan ng lumarga. You also have July. O mga Libra, meron ba kayong special occasion kapag July? Alam ba, birthday ng kapatid, magulang, anak, or pamangkin, or apo, o kaya anniversary, Kung special po sa inyo on July, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone next July. Okay? Another message, you have wind chimes, peace and harmony. Makakalasap ka daw ngayon ng katahimikan, kaginhawaan, kapayapaan with the sun card here. Talagang happy time. You also have older man, lalaki daw po na matanda sa'yo. Maaring tatay, tito, lolo, or katrabaho, or kapitbahay. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You also have the Knight of Wands in your outcome. Talaga namang sugod, laban, patungo sa isang adventurous na bagay sa'yo. Wala nang urungan to. Talagang kung ano man tong wish na to, it will propel you na tumbukin pa yung mga bagay na gusto mo. Halimbawa, natupad yung wish na makapasa sa isang exam papuntang Korea. Sabi mo, yes, sugod laban. Wala nang urungan, akin na akin yan. Parang ganon. Okay? Alam mo, itong August patulay ng September,
napaka-eventful, napaka-busy mo. Pero sabi mo, okay lang yan. Kahit busy ako, kahit pagod ako, kahit puyat ako, ang mahalaga, nakukuha ko na yung dating gusto ko lang noon. Congratulations. Knight of Wands, the Five of Cups. Yes, tapos na yung kalungkutan mo tungkol sa mga bagay na nasayang noon. Naka-move on ka na. Sabi mo, itong bagong bagay ang magbibigay ningning, magbibigay excitement sa buhay ko moving forward. Kaya, gora na dyan. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang katakot-takot. At hindi ko nababalikan pa yung nagpadurog sa akin noon or nawala noon. No? Page of Cups. Yes, bubulagain ka ngayon ng isang magandang resulta, isang magandang balita tungkol sa bagong bagay na sabi mo, sige, sugurin na yan, kunin na yan. Diyan na ako mag-focus. Parang ganun. Congratulations. Okay? Let's go Libra. So yung isang tanong, isang sagot, pumikit ka na. Mabilisan lang to. Inhale. And exhale. Isipin mo mabuti ang question mo. You have the High Priestess, the Queen of Cups, and the Seven of Pentacles. Wow! At the bottom, you have the Hermit card. Talagang nilalapitan ka ni Hermit sa yung background energy, Libra. Sabi niya, shine, shine, shine. Kailangan mong kumawala sa shell mo. Kailangan mo mag-focus sa bagay na gusto mo talagang makuha. Hindi pwedeng nagkatago ka lang dyan sa isang sulok at umaasa kay universe na ibigay mo, ibigay mo, ibigay mo. Pero in reality, wala ka namang ginagawa, di ba? Sa panahon to for you to really trust yourself. Pagdating sa mga bagay na gusto mong ipanalo, gusto mong makuha. Magtiwala ka. Alam ko sa puso mo, gusto mo yan eh. Ramdam na ramdam ng puso mo kung gaano mo kamahal at kung gaano ka-importante sa iyo yung question mo. Magtiwala lang. Have peace. No, have peace. And take it to heart na everything I want will be here. Everything I desire will be here. And soon, mapipisa din yan. Magubunga din yan. Okay? At aanihin mo yung matagal mong pagkatsaga sa isang bagay. Kaya, huwag ka nang mawala ng pag-asa, huwag ka nang maligaw, huwag ka nang malungkot, magbubunga na yan para sa'yo. Magtiwala, maging payapa, magkaroon ng katiwasayan sa puso, it will arrive. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Maganda to. So, just play along, be patient, and believe that it will be yours. Okay? So, Libra, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong August 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Salamat din po sa mga mahal kong Libra for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.